Tawagin niyo akong Omar, taga Bohol, at gusto ko lang ding magkwento ng naging karanasan ng aming pamilya noong maliit pa lamang yung aming anak. Siya nga pala, yung aking asawa, ay tawagin na lang din natin sa pangalang Liz. Nang mga panahong ito ay nasa 2 taon pa lamang yung aming panganay, at yung bunso namin ay nasa 5 buwan pa lamang. Dahil sa aking trabaho ay madalas kaming nagpapalipat-lipat ng tirahan. Halos hindi nga kami pumipirmi ng mga 3 buwan sa bahay ng aming inuupahan. Sa kadahilanang ito, kadalasang nagrereklamo yung asawa ko sa akin na gusto rin daw niyang magkaroon ng permanenteng tirahan. Sinabi ko naman dito na maghahanap na muna ako ng trabaho na hindi ako kailangang magpalipat-lipat. Wala namang nagawa yung asawa ko noon kung hindi yung tumango na lamang. Naisip ko rin noon na hindi magiging maganda sa 2 naming anak kung palagi kaming palipat-lipat ng tirahan. Sa kadahilanang ito, nag-isip nga ako ng posibleng dahilan para makaalis ako sa aking trabaho. Pero bago ako umalis noon, ay sisiguraduhin ko muna yung aking lilipatan. At yun nga po, pagkaraan ng ilang buwan sa aking trabaho, ay minabuti kong umalis doon. Umuwi kami sa probinsya at minabuti na doon na lamang ipagpatuloy yung aming buhay. May trabaho kasing inireto sa akin yung aking pinsan, kaya't hindi ko na ngayon pinakawalan pa. Lalo at alam ko na isa nga sa mga pangarap ng asawa ko ay yung magkaroon kami ng permanenteng tirahan. Kaya't hindi ko na ngayon ipinagkait sa kanila ng aming 2 anak. Nang makauwi na nga kami doon, minabuti naming magtayo ng maliit na kubo. Wala namang problema noon dahil maliliit pa yung aming anak. Nasa iisang baryo lang din kami ng aking mga pinsan at mga tito at tita. Kaya alam kong may mahihingan ako ng tulong kung sakali. Nung nagsimula na nga akong magtrabaho sa isang mayamang pamilya na taga-kabilang baryo, nagagawa ko pa rin namang makauwi kinagabihan. Kasama ko rin doon yung isa kong pinsan, kaya't kahit papano ay nakampante naman ako. Ang inaalala ko lamang noon ay yung asawa ko at yung 2 naming anak. Dahil madalas silang naiiwan. At medyo nahihiya pa nga yung asawa ko na makipaghalubilo sa iba kong mga kamag-anak. At maging sa mga bago naming kapitbahay. Pero kahit na ganoon, ay kampante naman ako na walang mangyayaring masama sa kanila. Batid ko rin kasi na hindi naman sila pinababayaan ng aking mga kamag-anak kapag may hindi magandang mangyari. Isang pagkakataon noon, dahil nanalo nga sa sabong yung aming amo, niyaya niya kaming mga trabahador niya upang mag-inuman. Ayaw ko sana noon dahil uuwi nga ako ng maaga, pero pinilit ako ng aming amo at ng aking pinsan. Ayon pa nga sa kanila, kasama ko naman daw yung pinsan ko sa pag-uwi sa aming bahay at siya raw mismo yung magpapaliwanag sa aking asawa. Wala naman akong nagawa noon, kung hindi yung pumayag na lamang. Pero kinontrol ko na lamang yung aking pag-inom. Makalipas yung ilang oras noon, ay natapos na rin yung pag-iinuman namin. Hindi ako gaanong lasing noon dahil ilang bote lang naman ng serbesa yung aking naubos. Ngunit yung pinsan ko ay halatang talagang lasing na. Paano ba naman, pasuray-suray na nga ito kung maglakad. Kaya't nagbiro nga ako sa kanya noon na mukhang mababaliktad yung sitwasyon naming 2 at siya pa nga yung aking ihahatid. Sa halip na ako yung kanyang ihatid sa bahay. Natawa na lang siya noon at sinabi na okay lang naman sa kanya kung mag-isa siyang uuwi. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating na nga kami sa aming baryo. Dahil pareho lang kami ng dadaanan pa uwi, kahit papaano ay nagawa ko naman siyang alalayan. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad noon nang mapansin kong parang merong nakasunod sa aming 2. Ilang ulit pa akong tumigil at napalingon. Pero kahit nailawan ko yon ng dala kong flashlight ay wala naman akong nakita.
Napatingala na lamang ako nang biglaan dahil may kung anong malaking ibon yung dumaan sa aming ibabaw. Nakaramdam ako ng kaba at agad na pumasok sa isipan ko yung aking pamilya. Nagkaroon ako ng kutob na baka aswang yung nilalang na yon. Kaya't sinabihan ko na nga yung pinsan ko na medyo bilisan na nga namin yung aming paglalakad. Napatango naman po ito noon, kaya kahit medyo pasuray-suray siya, ay bumilis naman yung aming paghakbang. Kalaunan, nakarating na kami sa may tapat ng kanilang bahay. Kaya't nagpaalam na lang akong dediretso na nga ako pauwi. Iba talaga yung kutob ko noon, kaya't halos takbuhin ko na nga pauwi ng bahay. Nang medyo malapit na ako sa aming munting kubo, sa hindi ko malamang dahilan, ay nanibago ako sa kung anong nararamdaman ko. Napakatahimik ng paligid at halos wala na rin akong marinig kahit paghuni ng kuliglig. Maging yung loob ng bahay ay tahimik na rin, kaya't naisipan kong maging yung asawa ko ay nakatulog na malamang sa kakaantay. Napabuntong hininga na lamang ako noon at nagsimula na ring maglakad. Ngunit nakailang hakbang pa lang ako noon nung matamaan ng liwanag ng ilaw ko yung silong ng bahay. Sa unang pagtitig ko ay parang may isang itim na nilalang na naroroon at nakadapa lamang doon. Pero nung muli kong tignan at titigang maigi, ay napakusot nga ako ng aking mata nang makita yung isang katawan ng saging na naroroon. Kung hindi ako nagkakamali, ay parang isang di pa rin po yung haba nun. Hindi ko na pinansin pa nang makita ko yon. Pero syempre ay nagtaka rin ako kung sino nga ba yung naglagay nun doon at kung para saan yon. Sa kadahilanang ito, nagmadali akong pumasok ng bahay. Naisip kong tanungin yung aking asawa patungkol doon. Subalit saktong pagkapasok ko noon, ay naabutan ko yung asawa kong nakaupo sa mahabang bangko. Pero nakapikit yung kanyang mga mata. Maging yung dalawang bata ay nakahiga rin sa sahig at nahihimbing na rin sa pagtulog. Dahil walang banig yung aming panganay, minabuti kong gisingin yung asawa ko noon. Pero nagtaka ko sapagkat kahit anong gawin ko ay hindi po ito nagigising. Napaisip ako kagad noon na parang may mali dahil alam kong hindi nga siya komportable sa ganong posisyon. Pero sa halip na tuluyan siyang gisingin, inayos ko na lang muna yung higaan ng aming panganay. Tsaka kinarga yung aming bunso para ihiga sa kanyang kuna. Saktong pagkabuhat ko noon sa aming bunso, ay halos mapamura ko sa gulat nang makitang mamasa-masa yung kanyang tiyan. Hindi ko alam kung anong likido yon, kaya't sinubukan kong amuyin. At halos masuka pa nga ako noon dahil sa nakasusulasok na amoy ng likido. Paano ba naman? Parang pinaghalong lansa ng dugo at dumi ng tao yung kanyang amoy. Nasa ganoong kalagayan nga ako nang makarinig ako ng mahinang paghuni na parang tinatangay lang ng hangin. Noon din ay agaran kong naalala yung nilalang na nasulyapan ko sa silong ng bahay. Naisip ko rin noon yung katawan ng saging doon. Kahit nagmadali na nga akong bumaba na merong dalang mahabang itak at saka ilaw. Nang mga panahong yon ay malakas yung aking kutob na aswang nga yung gumawa nun sa aming bunso. At marahil ay sinundan lamang niya kami noong pauwi na at dahil naging mabilis nga yung kanyang paggalaw ay nauna siyang nakarating sa bahay. Mukhang nagmadali siya nang malamang wala nga ako roon. Pagkababa ko, agaran kong inilawan yung silong. Pero napakunot na lamang ako ng aking noo nang wala na roon yung katawan ng saging na aking nakita. Napamura na lang ako noon dahil alam kong tama nga yung aking hinala. Sa kadahilanang ito, nagpasya nga akong halugugin yung paligid at nang malaman ko kung saan nga ba naroroon yung aswang. Ngunit kahit na nilibot ko na nga yung paligid ng bahay, ay hindi ko natagpuan yung aswang na yon. Babalik na sana ako sa loob para gisingin yung aking asawa. Nang sa hindi ko inaasahan, ay merong nahagip yung liwanag ng dala kong flashlight. Noong una,
Iniisip ko na baka wala lamang yon. Pero nang maalala kong nakapaglinis ako ng bakura namin noong nakaraan, napagtanto kong imposibleng magkaroon ng katawan ng saging doon. Lumakas yung kabog ng puso ko noon nang maisip ko na marahil ay yun din yung aking nakita sa may silong. At malamang ay dinadaya lang ng aswang yung aking paningin. Kahit na medyo kinakabahan ako, inihanda ko pa rin yung aking itak. Nang sa gayon ay magawa kong protektahan yung aking sarili kapag totoo ngang aswang yon. Maingat akong lumapit sa katawan ng saging na aking nakikita. At ganoon na lang yung aking gulat nang sa hindi ko inaasahan ay biglaang naging isang mabalahibong tao yon na walang saplot. Napalingon pa nga siya sa akin bago tuluyang tumakbo. At kita ko yung nagbabaga niyang mga mata. Pansin ko rin na naglalaway ito. Kaya't doon ko na nga na sigurong aswang yon. Dahil mabilis na nakatakbo yung nilalang, hindi ko na lamang siya hinabol pa. Sinundan ko na lang siya ng ilaw ng aking flashlight hanggang tuluyan na nga itong nakalayo. Noon din, nagpasya na akong bumalik sa loob ng bahay. Nang makarating ako ron, niyugyug ko na nga yung asawa ko upang magising. Hindi naman tumagal at nagising na rin po ito. At nagulat pa nga siya noong naroroon na ako sa bahay. Sinabi nitong bigla na lang din daw siyang inantok na hindi niya may paliwanag. At wala siyang nagawa kung hindi yung magpatiano dito. Parang may kumontrol daw kasi sa kanya na kahit yung aming mga anak ay panandalian daw niyang nakalimutan. Siyempre hindi ko naman siya pinagalitan. Alam ko naman kasi na hindi niya sinasadya yung lahat. Mukhang naunahan lang siya ng dungan. May ginawang kung ano yung nilalang para mangyari yun sa kanya. Inusisa pa nga niya kung ano ba talaga yung nangyari. Ngunit minabuti kong wag na munang sabihin dito yung mga nangyari. Ang tanging sinabi ko lamang sa kanya noon ay bantayan niyang maigi yung aming mga anak dahil baka kung ano yung mangyari sa kanila. Napatango naman po ito at humingi ulit ng tawad sa akin noon. Nang mga panahong yon, dahil nakapaghapunan na rin yung asawa ko, minabuti naming magpahinga na lang din. Pero kahit na humihilik na ito, ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Pakiramdam ko noon ay nawala yung pagod pati na rin yung antok na aking nararamdaman dahil sa mga nangyari. Iniisip ko pa na baka bumalik pa rin yung aswang na yon dahil hindi ko man lang siya nagawang sugatan. Dumating na nga yung bukang liwayway at hindi pa rin ako nakatulog. Sa kadahilanang ito, minabuti kong magbihis na lang din ang damit ko. Kahit pa na hindi ako nakaligo. Pagkatapos ng agahan ay nagpaalam nga ako sa asawa ko noon. Muli ko pa siyang pinalalahanan na bantayan ng maigi yung aming mga anak. Para masiguro namin na walang mangyaring masama sa kanila. Pagkarating ko noon sa kabilang baryo kung saan nga ako nagtatrabaho, ay naging usap-usapan ng aking mga kasamahan at maging ni pinsan yung patungkol sa isang matandang babae na natagpuan naman ng wala ng buhay. Puno raw ng latay yung katawan nito at may mga malalim na sugat din na gawa ng matalim na bagay. Ayon pa sa kanila, baka aswang daw yon at merong inatake pero nagawa siyang labanan ng taong kanyang inatake. Napalunok na lamang ako ng laway sa aking narinig. Agaran akong kinutuban na marahil ay yung matandang yon ay siya ring aswang na pumunta sa bahay. Sinabi ko sa kanila na tumakas yung aswang na yon, kaya siguro ay naghanap ng mabibiktima na ibang tao. Ikwinento ko na rin sa kanila yung mga nangyari mula noong naglalakad pa lamang kami ni pinsan pauwi hanggang makarating ako sa bahay. Sinabi naman sa akin ng aking pinsan na baka yun nga raw yung aswang na sumunod sa amin. Magmula nang mangyari yon, hindi na nga ako talaga nakipag-inuman pa, lalo kapag uuwi pa ako ng bahay. Lalo at alam kong delikadong maiwan yung pamilya ko at baka ano pa yung mangyari. Sa kabutihang palad naman ay hindi na rin naulit pa yung ganong karanasan. Nang bandang huli ko na lang sinabi sa asawa ko yung patungkol sa mga nangyari. Inilabutan siya noon
Pero sinabi kong hindi na yun mauulit pa. Dahil magpapagawa na rin ako ng pangontra para mailagay sa paligid ng bahay. Kahit papano ay hindi naman naulit yung mga ganong pangyayari. At hanggang sa ngayon ay naririto pa rin kami. At hindi na nga kami lumipat pang muli ng tirahan. Pero kahit kailan, hindi namin malilimutan yung aming mga naranasan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Magbabahagi lang ako ng kwento na ikwento lang din sa akin ng aking lola Patricia. Hindi ko na alam kung anong taon ito, pero nangyari raw ito sa isang bayan dito sa probinsya ng Antique. Siya nga pala, bago yung lahat ay tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Weng. Noong mga panahong ito, masyado pang bata si Lola. Ayon pa nga dito ay hindi pa nga raw siya nakaranas na magnobyo noon nang ito ay maganap. Dahil liblib daw yung kanilang baryo ay hindi nawawala yung mga nakakatakot na kwento. Lalo na kapag sasapit yung gabi. Wala kasing kuryente noon. At tanging gasera lamang yung ginagamit nilang ilaw tuwing gabi. Hindi rin nangangahas ang mga tao na lumabas tuwing gabi. Dahil takot yung mga ito. Isang umagang araw noon. Dahil inutusan sila ng kanilang ina na pumunta sa isa nilang kababaryo na nagtitinda ng tabako. Agaran din daw silang umalis. Kasama ni Lola yung kanyang nakababatang kapatid noon. Habang sila ay naglalakad, naging panay nga yung kanilang kwentuhan at nagkasundo pa sila na kailangan din nilang makabalik kaagad upang sila ay makapaglaro. Nasa kalagitnaan nga sila ng kanilang paglalakad nang mapadaan sila sa may talahiban. Bali nasa bandang dulo po yun ng kapatagan kung saan nga din malapit yung kanilang bahay. Habang naglalakad, nagreklamo raw yung kanyang kapatid na meron siyang naaamoy na napakasama. Hindi raw yun lansa ng isda, kung hindi parang dugo na malapit ng matuyo. Sa kadahilan ng yon, sinubukan nilang hanapin kung anumang pinagmumulan ng naturang amoy. Hinagilap nila yung bahaging yon at pareho silang nagulat nang makita nila ang isang patay na tao na nakahandusay doon. Duguan yun at wakwak na rin yung tiyan. Ang mas malala pa raw ay nagkalat sa lupa yung lamang loob nito. Dahil sa kanilang takot, sa halip na dumiretso para bumili ng tabako, ay nagtakbuhan na raw sila pauwi ng kanilang bahay. Sinabi nilang dalawa sa kanilang magulang yung kanilang nakita. At ganoon na lamang yung pagkagulat ng mga ito. Noon din ay umalis nga yung kanilang tatay upang alamin kung gaano nga ba katotoo yung sinasabi ni Lola. Nang makarating siya sa may bahaging maraming talahiban, agad niyang inalam kung saan banda nga ba ni Lola nakita yung patay na tao. Hindi naman siya nasindak at maging siya ay gulat na gulat. Sa kadahilan ng yon, tinawag nga niya yung iba pa nilang mga kababaryo at sinabi yung patungkol sa nakita ni na Lola. Nang naroroon na sila, naging usap-usapan yung pangyayaring yon at lahat sila ay kumbinsido na aswa nga yung may gawa. Sa kadahilan ng ito, inutusan nga sila ng kanilang kapitan na magbantay sa paligid ng sa gayon ay malaman kaagad kapag merong aswang na umatake. Dahil walang nakakakilala sa naturang tao, minabuti na lamang nilang ilibing yung bangkay na iyon. Magmula rin ng araw na yon, dumoble pa yung takot ng mga kababaryo nila at maging sila ay hindi na pinapayagang lumabas ng kanilang bahay tuwing gabi. Nang sumunod na araw, nagulat na naman yung mga tao nang may matagpuan na naman silang bangkay ng isang bata na iniwan ulit sa may damuhan. Kagaya ng taong nauna nga nilang nakita, wakwak rin yung tiyan nito at may mga nawawala ng lamang loob. Ang problema nga lang ng mga panahong yon ay hindi rin nila alam kung sino nga ba yung siyang may gawa nun.
Naisip na lamang nila na baka dayo lang yung aswang, kaya't ganon nga ito kamapanghas. Pero isang gabi, habang pauwi yung ama ni na Lola mula sa kanyang kaibigan, ay meron itong nadaan ng isang kubo. Medyo bagong tayo lang daw yung kubong yon at hindi pamilyar sa kanya kung sino nga ba yung nakatira roon. Nang mapadaan siya sa may tapat ng naturang kubo, nakarinig nga siya ng mahihinang mga pag-angil. May narinig din siyang ingay ng pagmuya, kaya't labis ngang nagtaka yung ama ni Lola. Sa halip na dumiretso ng kanyang paglalakad, ay minabuti niyang alamin kung ano nga ba yung nangyayari sa loob. Nang mga panahong yon, nakakaramdam na siya ng kaba dahil amoy na amoy daw niya yung lansa mula roon sa loob. Pero dahil nais niyang malaman kung ano nga bang nangyayari, naghanap nga siya kaagad ng siwang. Maswerte siya dahil gawa lang sa tinadtad na kawayan yung dingding ng kubo, kaya't hindi nga siya nahirapan. Saktong pagkasilip niya ay tumambad kaagad sa kanya ang dalawang matanda na may kung anong pinagkakabalahang kainin. Noong una ay hindi alam ng ama ni Lola kung ano nga ba yon. Pero habang patagal ng patagal, napagtanto niyang hilaw yon na laman. Ilang ulit pa raw niyang kinusot yung kanyang mata. At ganoon na lamang yung takot niya nang makita yung katawan ng isang bata sa isang sulok. Nanlamig daw yung kanyang buong katawan. Lalo pa't alam niyang hindi nga siya namamalik mata. Kita niya ring nagbabago na yung mukha ng dalawang matanda. At nagkakaroon daw yung mga ito ng animoy mga balahibo na medyo makapal at nagbabaga rin daw yung mga mata. Dahil sa biglang pangingilabot, minabuti ng ama ni Lola na tumakbo na nga pauwi. Natakot din siya na baka napansin nga siya ng dalawang aswang at baka sundan siya hanggang sa kanilang bahay. Sa kabutihang palad naman, hanggang sa makauwi na nga siya ay hindi naman siya nasundan. Nabahala lamang siya sa kaligtasan ni na Lola. Kaya't minabuti niyang ilihim na lang muna yung kanyang nakita. Dumaan nga yung mga araw at linggo nang may muli na namang natagpo ang bangkay. Kapareho rin yon ang sitwasyon ng naunang katawan ng kanilang natagpuan. Kaya't lalong tumibay yung kanilang hinala na merong aswang na gumagala sa kanilang lugar. Subalit yung malaking problema nga lang ay walang nakakaalam kung sino nga ba yung aswang. Pero dahil alam nga ng ama ni Lola na kapag hindi niya sasabihin yung patungkol sa kanyang nakita, ay magpapatuloy pa yung paghasik ng lagim ng mga aswang na yon. At sa kadahilan ng ito, sinabi na nga niya ang kanyang nakita sa loob ng kubo na malapit lang sa may dulong bahagi ng kanilang baryo. Wala rin kasing nadadako roon kung hindi talaga sadyain, lalo at medyo masukal nga yung parteng yon. Dahil sa nalaman ng mga tao, nagpasya nga silang bumuo ng puwersa upang puksain yung naturang aswang. Ngunit dahil kailangan pa nga nila ng matinding ebidensya, hindi na muna sila gumawa ng aksyon para patayin yung aswang na iyon. Ilang gabi yung dumaan at wala nang dinadalang biktima sa kanilang baryo. Inakala nilang maayos na nga yung lahat at nawala na yung pananalasa ng aswang sa kanilang lugar. Pero lalo lang silang nagulat nung lumipat na naman sa kabilang baryo yung aswang na iyon. Sa kadahilan ng ito, naging buo na nga yung kanilang loob na puntahan yung aswang na iyon upang kumprontahin. Sinabi pa nga ng kanilang kapitan na kapag lumaban yung mga yon, ay wag na silang bubuhayin pa. Dumaan nga yung mga araw at pinalagpas na muna nila yung kabilugan ng buwan. Dahil alam nilang malalakas yung aswang kapag ganoong panahon. Pero isang gabi, nang alam nilang baka hindi na gaanong kalakasan ng aswang, tahimik na binaybay ng mga kalalakihan sa baryo nila Lola ang daanan patungo sa bahay ng dalawang matanda. Kasama rin po nila noon yung ama ni Lola
na siyang nagturo kung saan nga ba nakatirik yung tirahan ng mga naturang aswang. Dahil medyo maraming nga sila, naisipan nilang maghiwa-hiwalay para hindi kaagad mahalata ng mga nakatira sa naturang bahay. Ang ama ni Lola noon ay kasama sa pangkat ng kanilang kapitan at meron pa silang kasamang isang albularyo. Nasa kalagitnaan na nga sila ng kanilang paglalakad nang makaramdam sila ng kakaibang kilabot. Parang may mga matang nakamasid sa kanila. Pero isinantabi nga nila yon. Ang tanging nasa isipan ng mga tao ng gabing yon ay ang mahuli nga sa akto yung mga aswang na yon. Makaraan yung ilang minutong paglalakad, nakarating sila sa may dulong bahagi ng kanilang baryo. Pumasok sila sa kagubatan doon at nakita nga nila yung isang kubo roon. Hindi naman sila nahirapan dahil may lamparang nakasindi. Noon din, tahimik silang naglakad hanggang sa makarating na nga sila sa may tapat ng kubo. Pinaligiran naman ng mga tao yung kubong yon, habang yung ilan sa kanila ay naghanap ng siwang na pupwedeng masilipan. Kabilang na sa mga sumilip sa loob ng kubo yung ama ni Lola. Saktong pagkasilip nga niya ay nakita nilang may kinakain yung dalawang matanda. Wala silang nakitang katawan ng tao sa loob, pero yung kinakain ng dalawa ay preskang atay. Kahit hindi pa sila sigurado, naging malakas daw yung kanilang paniniwalang atayo ng tao. Sa kadahilan ng yon, kinatok nga ng kapitan yung pintuan ng kanilang kubo. Tumawag na rin siya ng mga nasa loob. Ngunit walang sumagot sa kanila. Makaraan pa yung ilang sandali, ay pinatay na nga nila yung kanilang gasera. Kaya't hindi na nga nalaman ng mga taong nakasilip kung ano nga bang nangyayari sa loob. Dahil walang sumasagot at pinatayan pa nga sila ng gasera, minabuti na nga ng mga tao roon na sirain na nga yung pinto ng kubo. May mga dala ring sulo at di bateryang flashlight yung ilan sa kanila. Kaya't hindi na nga sila nahirapan kahit nakapatay na yung gasera sa loob. Sakto nang masira nga yung pinto roon, ay siyang pagkarinig nila ng iyaw ng pusa. Ayon pa sa ama ni Lola, hindi raw normal yung ngiyaw nun. Dahil kung pusa lamang yun ay medyo may pagkamatinis po yun. Noon din ay sinabi ng albularyo na wag hayaang makalabas yung mga pusang yon. Dahil yun yung dalawang aswang na nakatira ron. Yun nga yung ginawa ng mga tao. Nagbantay sila para hindi makakatakas yung dalawang pusa. Dahil may mga tao ring nakapaligid sa kubong yon, tuluyan nga nilang nasukol yung dalawang aswang. Nang mga panahong yon, ay pumasok na nga sa kubo yung albularyo. Sinubukan pa sanang lumaban ng dalawang aswang. Pero dahil sa orasyon ng albularyo, ay hindi na nga nila naituloy pa yung kanilang binabalak. Sinabi ng albularyo sa dalawang aswang na kailangan ng wakasan ang kanilang paghasik ng lagim sa mga baryo. Dagdag pa nito, matatapos lamang daw yon kung mamamatay yung dalawang aswang na yon. Pagkatapos sabihin yun ng albularyo, ay naghiyawan nga yung mga tao. Lahat sila ay nagsuwestyon na pugutan ng ulo yung dalawang aswang nang sa gayon ay hindi na nga sila makapang biktima pa. Ngiyaw naman ng ngiyaw yung dalawa na animoy nagmamakaawa. Pero dahil yun nga yung kagustuhan ng mga tao ay wala silang nagawa. Umusal na lamang ng dasal yung albularyo nang sa gayon ay hindi na nga makalabas yung mga aswang doon kahit paano yung kanilang gawin. Matapos niyang gawin yon, may isang kababaryo sila na pumasok na sa kubo. Meron itong dalang itak at sinubukan niyang tagain yung dalawang aswang na nasaan yung pusa. Nang makita naman ng iba na maliksi nga yung mga yon, tumulong na rin sila hanggang sa nasukol nga nila yung aswang. Kalaunan, bumalik yung mga ito sa pagiging tao at pilit itong nagpupumiglas. Ngunit dahil hawak na nga sila ng mga kababaryo ay wala na silang nagawa pa kung hindi yung tanggapin yung kanilang magiging kapalaran. Kahit kasi na ilang ulit silang magmakaawa, hindi na sila pinapakinggan ng mga tao.
Dumaan pa noon yung ilang sandali at pinatay na nga ng mga kalalakihan yung dalawang matanda. Naawa pa roon yung ama ni Lola pero alam niyang hindi naman niya mababali yung desisyon ng kanyang mga kababaryo. Nung tuloy na nga nilang napaslang yung dalawang matanda na siyang mga aswanga na nananalasa sa kanilang lugar, minabuti na rin nilang sunugin yung kubo ng mga ito. Dahil sa kanyang awa, minabuti na lamang ng ama ni Lola na mauna nang umuwi sa kanilang bahay. Pagka-uwi niya ikwento niya kung ano nga bang nangyari. At kahit papano ay naging kampante na nga sina Lola na wala ng aswang ang maghahasik ng takot sa kanilang lugar. Gayunpaman, nalungkot pa rin noon si Lolo dahil kailangan talagang humantong sa ganon. Pero kung iisipin, ilang buhay na rin yung kinuha ng dalawang aswang na yon. Kaya't maiintindihan rin kung bakit ganon yung gustong parusa ng mga kababaryo ni na Lola. Mula po nun, wala na rin daw nangyaring tulad sa ganon. At dito ko na rin tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Adelpha. At ibabahagi ko lang po itong kwentong nangyari noon sa aking anak na tawagin po nating Makmak. At maging sa kanyang mga kalaro. Sa katunayan, maging kaming mga magulang ay matuturing ring karanasan ito sa aswang na muntikan na sanang mangbiktima sa aming mga anak. Nangyari yung karanasang ito sa Leyte noong nasa edad yung anak ko na mga 9 na taong gulang. Sa aming baryo, marami ang mga kabataang kaedad nito na siyang naging kaibigan at kasama niya sa paglalaro. Dahil dito, kapag walang pasok, malimit na makipaglaro itong si Makmak sa kanyang mga kalaro. Hindi rin naman ganoon kalayo yung mga bahay ng mga kaibigan nito, kaya hinayaan ko na lamang din siyang gawin ang kanyang nais na makipaglaro. Yung tanging habilin ko na lamang noon sa aking anak ay huwag magtungo sa lumang bahay na malapit sa masukal na parte ng aming baryo. Napakadelikado daw kasi doon. Gayong marami yung nagsasabi na bahay umano yon ng aswang. Kaya't baka kung ano nga yung mangyari sa kanya kapag nagtungo siya roon. Kalat sa aming baryo yung tungkol doon. Kaya't pati yung ibang mga magulang, ipinagbabawal sa kanilang mga anak ang pumunta sa lumang bahay. Kumbaga, naging panakot na rin po sa mga bata ng aming baryo yung tungkol doon sa bahay na iyon. Dahil takot rin po si Makmak sa aswang, hindi nga sumagi sa kanyang isipan yung magtungo roon. Maging yung iba niyang kalaro ay ganon din. Mas pinipili nilang maglaro doon malayo sa bahay na iyon. Isang hapon, kakauwi lang ni Makmak sa aming bahay galing sa kanyang paglalaro. Pagkapasok pa lang po nito sa loob ng bahay, kagad itong nagtanong tungkol sa lumang bahay sa masukal na bahagi ng baryo. Saktong nasa kusina po ako noon at hindi pa nakakauwi yung kanyang ama galing sa trabaho. Kaya't ako na muna yung pinuntahan nito. Tinanong niya ako kung totoo nga ba yung sinasabi ng mga tao tungkol sa lumang bahay ng aswang. Tinugunan ko naman po yung anak ko noon na yun yung kwento-kwento sa aming baryo. Sinabihan ko rin siya na mas maiging wag nang isipin pa yung tungkol doon. Dagdag ko pa, wag niya ring subukang pumunta roon at baka mapahamak lang siya. Tanging pagtango lamang yung naisagot sa akin ni Makmak noon. Akala ko, alis na po ito. Ngunit ganoon na lamang yung gulat ko nang muli itong magwika. Ayon pa dito, may isa raw siyang kalaro na nagbabalak na magpunta sa lumang bahay. Nais daw kasi nitong alamin kung totoo nga bang bahay ng aswang yung bahay na iyon. Napailing naman ako sa kanya noon at mahigpit siyang pinagsabihan na wag siyang pupunta roon kung sakaling magpunta nga yung kanyang kalaro sa bahay na iyon. Dagdag ko pa, kapag sumama siya roon at meron ngang aswang na nakatira roon, paniguradong mapapahamak lamang sila. Tumango lang ulit ito bilang tugon at hindi na umimik pa. Naglakad na rin ito patungo sa kanyang kwarto, kaya't hinayaan ko na lang din po ito.
ipinagpatuloy ko na lamang yung aking ginagawa noon. Nang mga sumunod na araw, ipinagsawalang bahala ko yung tungkol sa sinabi sa akin ni Makmak. May tiwala kasi ako sa aking anak na hindi niya gagawin yung pagpunta roon sa lumang bahay. Isa pa, hindi na rin naman nagkwento yung aking anak tungkol sa planong pagpunta roon ng kanyang kalaro. Kaya't nakampante na rin po ako noon. Hanggang isang tanghali, dahil walang pasok noon, nagpaalam si Makmak na pupunta raw siya sa kanyang mga kaibigan pagkatapos naming mananghalian. Hinayaan ko naman po ito at pinaalalahanan na wag nang hintayin na dumilim yung paligid at saka pa ito uuwi. Tumango naman siya at nagpaalam ng aalis. Kaya tinanaw ko na lamang ito habang naglalakad palayo sa aming bahay. Nang wala na nga po ito, inabala ko yung sarili ko sa mga gawaing bahay ng araw na yon. Pumasok na rin kasi sa kanyang trabaho noon yung aking asawa. Naging mabilis naman yung mga oras ng araw na yon. At kinahapunan, habang nagluluto ng aming magiging hapunan, tinatanaw ko sa daan kung nariyan na nga ba si Makmak. Hindi ko po ito nakita, kaya tinayaan ko naman muna. Sinabi ko na lamang sa aking sarili na pauwi na rin malamang ito, kaya't hihintayin ko na lamang. Pero nakarating lang sa bahay namin yung aking asawa at hindi pa rin nakakauwi yung aming anak. Kinabahan ako noon sa hindi ko malamang dahilan. Lalo na at padilim na rin yung paligid. Maging yung aking asawa ay ganon din. Kaya't naisipan niyang sunduin na lamang ito sa kung saan man ito naglalaro. Hindi raw kasi niya ito nakita habang naglalakad siya pauwi. Kaya't mas maigi raw na hanapin at sunduin na lamang yung bata. Umalis nga noon yung mister ko upang puntahan yung aming anak. Habang mag-isa sa bahay, hindi ko maiwasang mag-alala. Gayong yun nga yung unang pagkakataon na hindi pa nakakauwi ng ganong oras yung aming anak. Alala ko yung sinabi nito sa akin tungkol sa plano ng kanyang kaibigan. Hindi ko rin maiwasang isipin noon na baka nagpunta nga siya kasama yung kanyang kalaro doon sa lumang bahay. Pero mas pinili ko na lamang munang maghintay noon sa aking mag-ama. Hanggang lumipas na nga yung mga halos isang oras at hindi pa rin nakakauwi yung aking asawa. Madilim na rin po noon yung paligid kahit na bahala na ako para sa kanilang dalawa. Lalo na nga kay Makmak. Minabuti ko nang maghintay noon sa may tapat ng bahay at nang makita ko agad kung merong paparating. Lumipas nga yung mga 10 minuto. Napatayo ko dahil natatanaw ko na nga yung asawa ko sa hindi kalayuan. Habang palapit ito ng palapit sa aming bahay. Pansin kong hindi nga nito kasama yung aming anak at tila nagmamadali ito sa kanyang paglalakad. Noong makarating na nga ito sa bahay, kagad nitong sinabi sa akin na hindi nga nito nakita yung aming anak. Maging yung mga magulang araw ng mga kalaro ni Makmak ay hinahanap din yung kanilang mga anak. Binalot ng kakaibang kaba noon yung aking sistema. Walang pagdadalawang isip ko ang sinabi sa aking asawa na parang alam ko na kung saan nga nagtungo yung mga bata. Nagtaka ito at tinanong pa ako kung ano nga bang ibig kong sabihin. Sa kadahilanang yon, ikwinento ko nga sa kanya yung minsang naging usapan namin ni Makmak tungkol sa plano ng kalaro nito na magpunta sa lumang bahay. Matapos kong sabihin yon sa aking asawa, dali-dali siyang kumuha ng itak sa aming kusina at pati na rin ilaw na kanyang magagamit. Wika pa niya ay dapat nang puntahan namin sa lumang bahay at baka tama nga yung hinala kong naroroon yung mga bata. Umalis nga po kami noon ng aming bahay at nagmadaling nagtungo sa ibang mga magulang na naghahanap rin sa kanilang mga anak. Nang makita nga namin yung mga ito, sinabi ng aking asawa yung tungkol sa lumang bahay. Mabuti na nga lang at nakinig naman yung ibang mga magulang, kaya't maging yung mga ito ay kumuha rin ng kanilang mga armas at ilaw. Mabilis naman kaming naglakad papunta sa masukal na bahagi ng aming baryo, kung saan nga naroroon yung lumang bahay na aming pupuntahan. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala.
May takot din akong nararamdaman dahil naisip kong baka may kakatwang mangyari sa kanila roon. Nang makarating na nga kami roon, nagtaka nga kami gayong tahimik yung paligid. Tila wala ring bakas na nagpunta roon yung mga bata. Madilim yung lumang bahay roon at parang walang katao-tao sa loob nito. Tahimik kaming nakiramdam sa paligid hanggang sa hindi namin inaasahan. Meron kaming narinig na kalabog sa loob ng lumang bahay. May kung anong ungol din kaming naulinigan mula roon. Nagkatitigan kaming lahat dahil doon. Pabulong namang sinabi ng asawa ko na lumapit kami sa lumang bahay upang alamin kung ano nga bang nangyayari sa loob. Dahan-dahan kaming naglakad papalapit doon. At ganoon rin yung iba pang mga magulang. Nang makalapit nga kami sa lumang bahay, kaagad na naghanap ng butas na pwedeng masilipan yung aking asawa. Saktong may nakita naman siya at kaagad siyang sumilip sa loob. Muli naming narinig na may umungol ngunit hindi makita ng aking asawa kung sino nga bang may gawa nun dahil madilim yung loob ng bahay. Naisipan ng asawa ko na ilawan yung loob ng naturang bahay gamit yung dala nitong ilaw. Dahil sa ginawa niyang yon, napag-alaman naming tila may tao sa loob ng bahay. Ganoon na lang din yung aming pagkagulat nang makita niya yung binti ng isang bata na pinaghihinala naming isa sa mga batang hinahanap. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras yung asawa ko noon at maging yung mga kalalakihang kasama namin at pinasok na nga yung lumang bahay habang kaming mga kababaihan naman ay nagmamatsyag lang sa labas noon. Ganoon na lang yung takot at gulat ng asawa ko at pati na rin ng kanyang mga kasama. Nang tumambad sa kanila ang nagkakalat na mga buto. Hindi namin alam kung buto nga ba yun ng hayop o baka ng tao. Gayong medyo marami po yun. May mga bakas din nang nanuno yung dugo na ang iba ay tila ilang araw pa lamang na naroroon. Kaagad nilang pinuntahan ng mga bata at nakita nilang nakagapos at merong mga busal ang kanilang mga bunganga. Kaya pala pag-ungol lamang yung kanilang nagagawa. Kaagad nga nilang kinalagan yung mga bata na noon ay grabe yung takot dahil sa nangyari sa kanila. Nang magawa nilang kalagan ng mga ito, minabuti na nga nilang lumabas ng bahay. Saktong aalis na po sana kami ron nang hindi inaasahan, hinarangan kami ng isang nilalang. Nakakatakot po yung anyo nito. Gayong napupuno ng mga balahibo na kulay itim yung kanyang balat. May mapupulang mga mata rin po ito at tila nagbabaga sa dilim. Nagsiatrasa na po kami noon at napayakap yung mga bata nang sabihin ng aking asawa na aswang yung nilalang na iyon. Ang mga kalalakihang kasama namin noon at maging yung aking asawa ay piniling harapin yung aswang. Inihanda rin nila ang kanilang mga sarili at nang sugurin nga sila ng aswang, pinagtulungan nila itong labanan. Nagtagal rin ng halos kalahating oras yung pakikipaglaban nila sa aswang na yon na talagang maliksi. Sa kabutihang palad, walang nasugatan sa kanila at kalaunan, nagawa pa nilang madakip yung nilalang. Buong puwersa po nila itong pinagtulungan sa pamamagitan ng pagtaga gamit yung kanilang mga dalang itak. Pinipilit namang magpumiglas ng aswang na yon, pero nahirapan na po ito. Gayong ilang katao na nga yung nakahawak at nagtutulungang kalabanin ito. Tila nang hina po yung nilalang noon at napahandusay na lang ito sa lupa. Dahil mahina na nga yung aswang, tinigilan na rin po nila yung pagtaga rito. Minura pa ito ng aking asawa at maging ng iba pa niyang mga kasama. Minabuti naming umalis na po roon upang makauwi. Grabe pa rin yung takot ng mga bata noon habang ikwinikwento sa amin yung mga nangyari. Ayon pa sa kanila, niyaya raw sila ng matandang babae, kaya't sumama rin po sila. Ayaw sana ni Makmak, ngunit hinila raw siya ng isa niyang kalaro, kaya't wala na rin siyang nagawa. Hindi nila akalaing dadalhin nga sila nito sa lumang bahay. At nang akmang aalis na raw sila ron,
Bigla na lang daw silang nahimatay sa hindi nila alam na dahilan at hindi na nga nila alam kung ano nga bang nangyari. Nagulat na lang daw sila dahil gabi na raw nang magising sila at wala na yung matandang nagyaya sa kanila roon. Pinatigil na nga namin sila noon sa pagkukwento at sinabihang wag na lamang silang matakot at mag-alala pa, gayong ligtas na silang lahat. Pagka-uwi namin sa aming bahay, pinapahinga na rin namin si Makmak at binantayan hanggang makatulog. Nang gabing yon, nag-usap kami ng asawa ko tungkol sa matandang babae. Dahil hindi namin nakalain na nananatili pala ito roon at hindi umaalis sa lumang bahay. Gayong binantaan na raw ito noon ng aming mga kababaryo. Naisip namin na baka sa ibang baryo lang po ito ng bibiktima dahil natakot sa banta ng mga kababaryo namin sa kanya. Pero hindi namin nakalain na nung nagkaroon siya ng pagkakataon ay dinukot niya yung mga bata at nilinlang. Mabuti na nga lang at nagawa naming mailigtas yung mga ito mula sa matandang nakatira sa lumang bahay. Kinaumagahan, binalikan po namin ng asawa ko yung lumang bahay na yon. Ganon din yung iba pa naming mga kasama ay nagtungo rin po doon. Naabutan nilang nakahandusay yung matandang babae sa lupa. Kaya't pinagtulungan po nila itong dalhin sa loob ng bahay. Walang pagdadalawang isip po nilang sinunog yon. Kasama na rin po yung bahay ng matandang aswang na yon. Simula nga po noon, pa rin nagtutungo sa bahaging yon yung aming anak at ganoon rin yung ibang mga bata. Medyo kumalat rin po yung kwento na yon, pero alam na rin po nilang sinunog na yung bahay. Kasama na yung matandang babaeng aswang na muntikan ng mangbiktima sa aming anak at sa iba pang mga kabataan sa aming baryo. Nagdulot po ito ng takot noon syempre, pero paglipas rin po ng mga ilang taon, binaliwala na rin po yung mga nangyari. At naging isang malagim na kwento na lang din po ito na pinagpapasapasahan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa inyong lahat. Nangyari ito noong nagbakasyon po ako sa probinsya po ng Capiz. Kakagraduate ko lang po ng kolehiyo noon. Kaya bumisita din po kami ni Papa sa kanilang probinsya. Taga doon po kasi yung Papa ko. At nung mga panahon po na iyon, matagal-tagal na rin po kaming hindi nakauwi doon. Bilang parte na rin po yon ng selebrasyon ng pagtatapos ko po sa pag-aaral. Galing pa po kaming Maynila. Nagbarko po kami noon. Bale, matagal din po na biyahe. Umalis po kami noon araw ng Biyernes. Tapos Sabado po kami nakarating ng Capiz. Siyempre, barko lang nga po yung sinakyan namin. Sinundo po kami nila lolo at lola. Sakay po ng kanilang jeep. Tuwang-tuwa po ako noon dahil nakasama ko po sila ulit. Matanda na po kasi yung mga ito. Lalo at bunso po nilang anak yung papa ko. May mga dinaramdam na rin po sila sa katawan kaya masaya po akong nakauwi ako at nakasama sila. Pagka-uwi po namin sa bahay nila lolo, siyempre kamustahan po muna at konting kwentuhan. Tapos bigla na pong naisingit ng Tito Pedro ko, kuya po ng papa ko, na dapat daw ipagdiwang din namin doon yung pagtatapos ko ng pag-aaral. Sumang-ayon naman po agad si lolo at lola. Lalo at kauna-unahan daw ako sa mga apo nila na nakapagtapos sa kursong engineering. Yung isa ko po kasing pinsan na kumuha rin ng parehong kurso ay hindi po nakapagtapos dahil nagbulakbol po ito at nagbisyo. Ang sabi po ni lolo, bibili lang daw kami ng lechon at kakatay ng mga alaga nilang manok. Tapos magpapainom daw kami. Hindi talaga mawawala ang inuman eh. Lalo at kahit may mga dinaramdam na po sa katawan si lolo, umiinom pa rin po ito. Akala ko noon biro-biro lang, na magdiriwa nga po kami at gagastusan po nila.
Pero maaga pa po kinabukasan, hindi pa man sumisikat yung araw, nagsimula na po silang magkatay ng mga manok. Pati po yung mga kapitbahay nila noon tumulong din. Ganon talaga sa probinsya. Tulong-tulong ang mga tao kapag merong okasyon. Tapos magkakasama rin pong malalasing. Nagulat po ako noon na nagdala po si Tito ng bayawak. Siya raw po yung magluluto. Adobo daw po para makatikim naman daw ako ng ganong pagkain. Gagawin daw naming pulutan eh. Binigay lang daw ni Mang Nestor, yung taga doon din. Mabilis lang po nilang nagawa ang mga gawain sa dami po ng tumulong. Maaga pa po palang umalis si Lolo at Papa para bilhin ng mga kailangan. Pareho po kasi silang magaling magluto. Bandang hapon ay nagkasiyahan na nga po. Nagdatingan na ang mga inimbita at kumain na rin. May konti pa pong palaro sa mga bata si Lolo, na parang kaarawan ko po noong bata pa ako. Nagdiwang na rin po kasi ako ng kaarawan sa kanila nung bata pa ako. Nakakilala pa po ako doon ng ilang mga kaedad ko rin. Masaya po yung lahat noon. Hanggang nung dumilim na, nakisali na po ako sa mga nagiinuman. Kami po nila Tito noon. Nandoon din po si Lolo. Hawak-hawak ang kanyang sariling baso. Lalo at hindi na po talaga ito dapat uminom ng marami. Yung bayawak po na inadobo, yung ginawa po naming pulutan. Pati na rin po yung letsyong baboy. Tamang kwentuhan lang din kami. At ang dami po nilang tinatanong sa akin noon. Maya-maya pa, lumapit po sa amin si Mang Nestor, yung nagbigay po ng bayawak kay Tito. Agad naman po siyang pinaupo nila Tito. Ang sabi po nito, nahuli lang daw niya ang bayawak sa may likod ng kanilang bahay. At nagkataon daw na nung sumunod na araw, nabanggit sa kanya ni Tito na magkakaroon kami ng selebrasyon. Kaya binigay na lang daw niya kay Tito para pang pulutan. Lalo at alam po nito na paborito po ng Tito ko yon. Maya-maya pa ay tumayo po yung dalawa kong tsuhin at kukuha lang daw sila ng dagdag pulutan. Kaya tumayo na rin po ako at nagpaalam na iihi lang saglit. Naiwan doon yung dalawa kong pinsan, si Lolo at si Mang Nestor. Saglit lang din po ako at agad na po akong bumalik. Pagbalik ko, agad nga po akong inabutan ng tagay ni Mang Nestor. Iinumin ko na po sana agad nung bigla po yung hinawi ni Lolo gamit po yung kanyang baston. Dahilan kaya mabitawan ko po yung baso at matapon po yung laman sa lupa. Nagulat din po kasi talaga ako noon. Para saan po yun, Lo? Bakit niyo po ginawa yon? Nalilito kong tanong noon. Ngunit hindi po yun sinagot ni Lolo at si Mang Nestor po yung kanyang kinausap. Ano ba naman, Nestor? Hindi ka naman namin tinuring na iba. Kahit duda na kami sa'yo, hindi ka namin hinusgahan. Bagong tapos lang sa pag-aaral itong apo ko, tapos gagawan mo ng ganyan. Bigla pong sabi ni Lolo kay Mang Nestor na kahit malumanay naman po yung pagkakasabi, ay halatang galit po ito. Wala naman akong ginagawa. Inabutan ko lang naman ang tagay eh. Sagot naman po ni Mang Nestor. Oo nga naman, Lo, ikaw naman oh. Nag-inuman tayo dito. Sagot naman po ng pinsan ko na agad naman pong binara ni Lolo. Hindi nyo kasi nakita yung ginawa niya. At hindi nyo kasi alam ang pagkatao ng Nestor na ito. Kitang-kita ko eh. Nilawayan mo yung baso. Nakita ko pa nga yung mga pangil mo eh, nung ginawa mo yon. Na nakangisi ka pa habang hindi nakatingin itong mga apo ko. Balak mong hawaan ng pagkaaswang itong apo ko eh. Dagdag pa po ni Lolo. Nung sabihin po niya iyon, bigla pong nagbago ang mukha ni Mang Nestor. Medyo sumama po yung tingin nito kay Lolo, na parang napahiya rin po.
Sabay tumayo po ito. Wala pong pasabi. At agad nga po itong umalis. Wala siyang itinanggi noon. Nagkataon naman po noon, Sir Dan, na sa mga tao pong nandun, meron pong kilala si Lolo na may alam sa mga bagay na may kinalaman sa mga aswang. Si Aling Paning. Agad po niyang tinawag ito at pabulong po na sinabi ang mga nangyari. Siyempre ayaw naman po ni Lolo na magdulot ng iskandalo at takot sa mga taong dumalo. Tinuro po ni Lolo yung natapong baso na may konti pa nga pong natira sa laman po noon. Inamoy lang po yun ni Aling Paning at ipinatong po yung baso sa may mesa. At ang sabi po nito, may kukunin lang daw po siya sa kanilang bahay. Malapit lang naman ang bahay niya kaya patakbo nga pong umalis si Aling Paning. Pagbalik po nito, may daladala po itong bote ng langis. Ayon po sa kanya, sa amoy daw ay talagang may kakaiba. Lalo na at sigurado daw siyang hindi ordinaryo. Si Mang Nestor. Pero buong akala daw niya ay hindi daw ito masamang tao. Naghanda pa po ito ng isa pang baso. Yung isang baso nga po na binigay po sa akin ni Mang Nestor. At meron pa pong isang baso na nilagyan din po niya ng kaunting alak. Pagkatapos po nun, pinatakan po niya ng isang patak lang ng langis mula po doon sa bote na kanyang dala at wala naman pong nangyari doon. Lumutang lang po yung langis sa ibabaw ng kaunting alak na kanyang inilagay. Pagkatapos po nun, sinunod na po niyang pinatakan ng baso na ibinigay po sa akin ni Mang Nestor na meron pa nga pong konting laman. At nagulat po kaming lahat na kumulo po yung laman nun. Literal talaga na kumulo. Hindi po tulad doon sa isang baso na nilagyan din po niya ng kaunting alak. Ang sabi po ni Aling Paning, espesyal daw po kasi na pangontra sa mga aswang yung langis na kanyang inilagay. Kaya ganun daw talaga ang mangyayari kapag naihalo daw po yon sa kahit kaunting laway ng aswang. Hindi daw talaga nagsisinungaling si Lolo. Lalo at sigurado din daw si Aling Paning na aswang talaga si Nestor. Pagbalik nila tito, naabutan pa po nila yung nangyari sa baso. Natigilan talaga ako noon at hindi ako nakapagsalita. Galing po akong Maynila Tapos bigla pong magkakaganon. Sa akala ko ay normal lang naman na bakasyon sa probinsya ng lolo ko. Talagang mangingilabot ka po kapag nakita mo yung ganon Mabuti na lang po at nandoon si Lolo. Pero ang sabi po nito ay baka dahil nakainom din daw si Mang Nestor. Siguro naman daw kahit aswang nalalasing din. Ang sabi naman ni Aling Paning, taliwas daw po talaga yon sa kanilang pagkakakilala kay Mang Nestor. Kaya ang ginawa po namin, pinuntahan po namin sa kanilang bahay. Mag-isa lang din naman po ito sa kanyang buhay, ayon po kay Lolo. At malapit lang din naman ang kanyang bahay. Pagdating po namin doon at nung tinawag po ito ni Lolo, mahinahon naman pong binuksan ni Mang Nestor ang kanyang pinto at pinapasok po kami. Paghingi po agad ng tawad yung kanyang ibinungad. Sabay may sinabi po ito na umiiwas daw talaga siyang kumain ng kahit anong hilaw na karne, kahit karne pa ng hayop. Pero nung nakaraang araw lang daw, sa loob daw ng matagal na panahon, ay nakatikim daw siya ulit ng hilaw na karne ng hayop. Kumain daw po ito ng hilaw na manok nung kabilugan ng buwan ayon po sa kanya. Hindi raw niya napigilan at simula daw po nun parang hinahanap-hanap daw niya ulit. Hindi naman daw niya akalaing aabot sa punto na susubukan niyang mangbiktima ng tao o manghawa. Nanginginig yung kamay ni Mang Nestor noon. Tinignan po nito ako at sinabi niya talaga ng direkta, kung naniniwala daw po ba ako
kahit lumaki ako sa Maynila. Hindi naman po ako nakasagot. Pero pagkatapos po niyang sabihin yon, ay unti-unti pong nagbago ang kanyang itsura. Namula po yung mata at tumutulo po bigla yung kanyang laway. Labis po talagang naglalaway. Pati po yung mga ugat sa kanyang mukha, naglabasan na po, na parang kaunti pa. At tuluyan na po talagang magbabago ang kanyang itsura. Napaatras po ako noon dahil kinabahan ako syempre. Pero pinakalma nga po ako nila lolo at ni Aling Paning. Naniniwala ka na ba? Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Kaibigan ako ng pamilya mo. Hindi ko talaga alam kung bakit ko nagawa yon. Hindi na yun maulit, sigurado yan. Wika pa po nito sa akin. Sabay tumingin po ito kay Aling Paning. Tinagalog ko na po lahat ng mga sinabi dito ah. Nakakaintindi naman po kasi ako ng kanilang salita. Lalo at taga doon nga po si Papa. Ang sabi po nito kay Aling Paning, para masigurado na hindi na ito mauulit, tulungan mo naman ako, Paning. Kailangang bumalik ulit sa dati na nakokontrol ko talaga ng lubusan itong uhaw na nararamdaman ko. Nagawa ko na dati. Magagawa ko ulit. Hindi ako masamang tao kahit ganito ako. Alam nyo yan. Sabi pa po nito. Sa pagkakataon po na iyon ay bumalik na po sa normal yung kanyang itsura. Tumango naman po si Aling Paning noon. At kung bukal naman daw sa kalooban ng isang aswang na hindi na kumain ng kahit anong hilaw na karne at mamuhay na parang normal na tao, talagang marami daw po siyang maitutulong kay Mang Nestor. Umiyak po si Mang Nestor noon na talagang naramdaman kong seryoso ito sa kanyang paghingi ng tawad. Ang sabi po ni Aling Paning, pupuntahan daw po nito lagi si Mang Nestor at tutulungan niya hanggang hindi na ito ulit maghanap ng hilaw na karne. Pagkatapos po nun, lumabas na nga po kami at umuwi. Ang sabi po ni Lolo, itikom lang daw namin ang aming mga bunganga. Sa kahilingan na rin po ni Mang Nestor na wag po naming ipagsabi yon. Nanatili po ako doon ng ilan pang linggo. At bago po ako bumalik sa Maynila, sinabi po sa amin ni Aling Paning na maayos na raw po yung lagay ni Mang Nestor at meron pa daw siyang ipinasuot para kung sakaling maulit pa ay makontrol niya ang kanyang sarili. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito. Maraming salamat po. Paalam.